Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Mainit na balita. Trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos bumaba. At yung trust rating naman po ni Vice President Sara Duterte ay tumaas mga kababayan. So yan po yung pag-uusapan natin mga kababayan ngayon. At bago tayo magpatuloy, sana po ay i-likes ninyo at i-subscribe itong ating channel para po ma-notify kayo sa mga ganitong usapin patungkol po sa trust rating ng ating pong Pangulo at pangalawang Pangulo. So ito pong babasahin ko po sa inyo ay post ng Filipino Clip sa kanilang Facebook page. Ayan, ipinost po nila ito one day ago. Ito po yung kanilang balita. Public trust kay PBBM bumaba. Kumpiyansa kay BP Sara tumaas. Nako, magkasalungat ang dalawa mga kabayan ayon pito sa Okta Research. Ito po yung nilalaman mga kabayan. Pakinggan ho ninyong mabuti. Bumaba ang antas ng tiwala ng publiko kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. habang tumaas naman ang kumpiyansa sa pamumuno ni Sara Duterte Carpio ayon sa pinakahuling survey ng Okta Research para sa ika-4 na quarter ng 2025. Batay sa resulta ng Tugon Masa o Tugon ng Masa TNM survey, bumaba ang trust rating ni Pangulong Marcos sa 48% o 48% mula sa 57% noong ikatlong quarter ng 2025. So napakalaki ng ibinaba ng porsyento ng trust rating nitong si Pangulong Bongbong Marcos. Maging ang kanyang performance rating ay nakapagtala rin ng pagbaba. Nako, delikado ho mga bayan. Mula 54% patungong 51%. So 3% po yung binaba ng performance rating nitong ating pong Pangulong si Bongbong Marcos Jr. Samantala, mga kababayan, nakapagtala ng pagtaas, uulitin ko po, nakapagtala ng pagtaas ang trust rating ni Vice President Sara Duterte Carpio mula 51% noong ikatlong quarter patungong 53%. So, 2% po mga kabayan yung itinaas ng trust rating nitong si Vice President Sara Duterte. Ang kanyang performance rating ay tumaas din mula 49% hanggang 54% mga bayan. So, ilang bang porsyento yung tinaas? Bibilangin po natin. 49, 50, 51, 52, 53, 54. So, 5% po yung itinaas mga babayan ng performance rating nitong Vice President na si Sara Duterte Carpio. So, nangangahulugan lamang po mga idol at mga kababayan na talagang majority ng ating pong mga kababayan ang talagang nagtitiwala sa ating pong pangalawang Pangulo na si Inday Sara Duterte kaysa sa ating pong Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. So marahil ay alam mo na kung ano po yung isa sa mga dahilan kung bakit mas may tiwala yung taong bayan sa pangalawang Pangulo kaysa doon po sa ating pong Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. Ang isa po sa ating pong nakikita mga bayan ay yun pong patungkol po sa anomalya ng flood control. Na sabi nga po ng iba, may kinalaman sa korupsyon o sa pagnanakaw ng pondo ng bayan o pondo ng pera ng taong bayan, ang ating pong Pangulo may kinalaman daw po di umano Yan po ay mababasa naman natin sa mga nagko-comment na kasabwat daw itong ating pong Pangulo. Diyan po sa nangyayaring korupsyon patungkol po sa ghost project na tinatawag po nila o flood control. Kasi yun daw po ay
dadaan sa ating Pangulo bago mailabas yung pondo. Kaya hindi po pwedeng hindi alam ng ating Pangulo yung nangyayaring yan dyan po sa anomalya ng flood control project, mga bayan. Ito po, isinagawa ang survey noong Disyembre 16 hanggang 20 ng taong 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents na may edad 18 pataas mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa Okta Research, ang survey ay non-commissioned. Ibig sabihin po ay hindi po bayad. Non-commissioned at isinagawa bilang bahagi ng kanilang layunin na magbigay ng napapanahong datos hinggil sa pananaw ng publiko sa mga pangunahing opisyal ng pamahalaan. At mayroon pong itong plus-minus 3% margin of error sa national level at plus-minus 6% naman para sa regional estimates sa NCR, Balance Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan. So ngayon ay basahin po natin yung mga komento ng ating pong mga bayan patungkol sa post na ito, mga bayan. Ito po. Ang sabi po nitong si Davirel Gaspar, ito po yung kanyang comment, mga bayan. Ano kaya ang ina-appraise kay BP Sara? Wala naman siyang trabaho. May kasabihan sa workplace, no work, no mistake. Yun siguro yun. Yan po yung comment nitong si Davirel Gaspar. At ang sabi naman po nitong si Ronnie Seal, bumaliktad na ang Okta Research dahil alam na nila na hindi na nila kayang protektahan si BBM. Nako, ganun ba? So well, nagbabasa lang tayo, mga bayan, ng kanilang mga komento. Kanya-kanya pong komento yan, mga bayan. Kanya-kanyang pananaw, ika nga, at opinion. Ayan, magbasa pa tayo, mga bayan. Sabi ni Noskri Oneheplo, kagaguhan na yan, survey, halatado na masyado, minamanipula tulad ng ginagawa ng tatay niya. Ang bira, sabi ni United Dear Amor, solid Duterte kami here in Manila. My family, relatives, friends, neighbors, wala kami tiwala kay BBM. Weak daw kuno. Weak, sunod-sunuran kay Lisa. Tamba na mastermind ng corruption sa Congress. Saldi at mga buaya sa Congress. Marami isyo ng corruption. Gold, Civil, Philippine, PhilHealth funds, drug addiction, flood control funds, Ghost Project, GAA insertions, at siya nag-approve ng GAA, kaya pala may 100 billion insertion bid. Ikulong na yan, Sandro King of Pork Barrel per PCIG. So, yan po yung komento niya. Binasa lang ho natin, mga babayan. So, solid Duterte daw itong si Onido Dio Amor. So, yan po yung kanilang komento, mga babayan. So, kayo ba, mga babayan, kanino kayo mas nagtitiwala? Sa ating pong Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. o sa ating pong pangalawang Pangulo na si Vice President Sara Duterte? Ayan, i-comment ko lang po sa baba, mga bayan, yung inyong kasagutan para mabasa po natin, mga bayan, at para makuha namin yung inyong komento, kayo pong mga nanonood ngayon. So, sa mga bago po dyan, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-likes po itong ating video. So, hanggang dito muna yung ating update. Maraming salamat po sa inyong panonood at ingat po tayong lahat, mga idol at mga bayan.